Magandang araw na naman po muli sa bawat isa sa atin. Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-uutos ng Panginoon Kristo na ituro sa mga mananampalataya para sila'y maging alagad. Ang ating tekstong babasahin ay mula sa aklat ng Marcos 9:49 hanggang 50. Marcos 9:49 hanggang 50. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy, at ang bawat handog ay dapat lagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Nais ko rin po itong basahin mula sa English, sa King James Version, sapagkat may kaunting kaibahan sa NIV. At ganito po ang kanyang sinabi: For everyone shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. Salt is good, but if the salt have lost its saltiness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves and have peace with one another. Makikita natin dito sa mga sinabi ng Panginoon na mayroon siyang ipinag-uutos sa kanyang mga tagasunod. At kung titingnan natin ay yung sinabi niya, taglayin ninyo ang katangian ng asin. Taglayin ninyo ang katangian ng asin. Yan po ang ipalalagay natin na ika-44 na utos ng Panginoong Jesucristo. Utos number 44 na po tayo. Nais ko pong pasimulan ng ganito. Bagamat si Moises ay lumaki sa palasyo bilang apo ng Faraon, ang kanyang ina ang siya pa ring naging tagapag-alaga sa kanya. Walang nakakaalam nito sa mga Ehipsyo. Sa paglaki ni Moises ay ipinakilala ng kanyang ina kung sino siya. Ito ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang napakaraming pansamantalang kayamanan, kadakilaan at aliw, kapalit ng mas mahalagang bagay na para sa pangwalang hanggan mula sa Diyos para sa kanyang mga pinili. Isang maiksing kwento ang makikita sa aklat ng Hebreo 11:23 hanggang 28 tungkol kay Moises. Diyan natin makikita ang aking sinasabi na marami siyang tinanggihan kapalit ng pinapaniwalaan niya na itinuro ng kanyang ina na magiging kanya sa walang hanggan. Alam natin na sa panahong yon, ang Ehipsyo ang pinakamodernong bansa sa lahat ng mga bansa. At sa panahong ding yan, ay alipin ng Ehipsyo ang mga Israelita. Diyan natin nakuha ang kwento ng buhay ni Moises kung paano siya naging apo ng Paraon. Pero ang nais kong makita natin sa bagay na ito ay ang isa sa makapangyarihang bahagi ng buhay ng tao ay ang malaman kung sino siya at kung ano ang hindi siya. Kapag naunawaan niya ang mga bagay na ito ay makakatulong sa kanya kung ano ang hindi niya dapat at dapat niyang gawin. Sa ganitong kaalaman ay naaabot ng marami ang pagiging dakila. Sa mga mananampalataya naman ay nagagawa nila ang layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Napakaraming ginawa ng Diyos sa ating mga buhay mula nang tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak o kapamilya. Ang mga kalalagayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi po ito baliwala. Ito ay mga mahalagang bagay. Dapat malaman ng mga mananampalataya ang kalalagayang ito. At ang alam ko po ay mayroon na tayong 10 video tungkol sa kung sino tayo kay Kristo. Ang mga kalalagayan o titulo na ibinigay sa atin ng Diyos ay napaka makapangyarihan. Subalit tandaan natin ang isang katotohanan na lahat ng mga titulo na ito na tinanggap natin ay meron din tayong responsibilidad na dapat nating isapumuhay. Katulad halimbawa ng pagiging anak ng Diyos. Ano ang responsibilidad natin diyan? Kailangan ay mamuhay tayo ng matuwid sapagkat sinasabi ng unang Juan 3 na ang nagpapatuloy sa kasalanan ay anak ng dyablo. Ang isa pa ay tungkol sa ating pagiging saserdote. At ano ang ibig sabihin ng ating pagiging saserdote? Ito naman ay tungkol sa paglilingkod sa Diyos.
Ang ating pagiging ambassador ay dapat ilagay natin ang ating mga sarili na tagapagsalita ng langit. Nangangahulugan nito na kung ano ang posisyon ng kalangitan ay yon ang ating posisyon. Ang isa pa ay tungkol sa ating pagiging liwanag. Nagliliwanag ba tayo sa madilim na mundong ito? Ganito ang isa sa mga ginawa ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Itinuturo niya sa kanila kung sino sila o ano sila. Sa pagkakataong ito ay ipinag-uutos niya sa kanila, taglayin ninyo ang katangian ng asin. Sinabi rin niya, kayo ang asin ng sanlibutan. Mateo 4:14. Bago natin unawain ang bagay na ito ay punta muna tayo sa katanungang pag-uusapan ng inyong grupo. At ang tanong ay ito, ano ang alam mo tungkol sa iyong sarili na maaring magdala sa iyo ng pagiging dakila sa kaharian ng Diyos? Ulitin ko po, ano ang alam mo tungkol sa iyong sarili na maaring magdala sa iyo ng pagiging dakila sa kaharian ng Diyos? Mamaya po ay magbabalik tayo. Magbabalik po tayo para pag-usapan ang utos na ito ng Panginoon. Taglayin ninyo ang katangian ng asin. Taglayin ninyo ang katangian ng asin. Ano kayang mga bagay ang matututunan natin dito? Ito kaya'y napakahalaga para sa buhay natin. So titignan po natin at ang una nating pag-uusapan ay ang mga gamit ng asin sa Biblia. Malamang sa pamamagitan ng ganito ay unti-unti nating malaman kung bakit ipinag-utos ng Panginoon sa mga mananampalataya na taglayin ang katangian ng asin. Kaya ang una nating pag-uusapan ay mga gamit ng asin sa Biblia. Mga gamit ng asin na nakasulat o ipinakita sa Biblia. Ang ating number 1 ay ginagamit ito sa pakikipagtipan. Babasa po ako ng 2 talata sa inyo upang ipakita sa inyo ang katotohanan ito na ginagamit ang asin sa pakikipagtipan. Sa Numbers chapter 18 verse 19. Babasahin ko po sa wikang English. Whatever is set aside from the holy offerings the Israelites presents to the Lord, I give to you and your sons and daughters as your perpetual share. It is an everlasting covenant of salt before the Lord for both of you and your offspring. So nababanggit po yan yung tungkol sa tipan ng asin, covenant of salt. Ganito pa ang sabi sa Ikalawang Kronika 13:5. Ikalawang Kronika 13:5. Don't you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship of Israel to David and his descendants forever by a covenant of salt? So muli nating mababasa ang katotohanan ito sa talatang iyan. Ano kaya ang ibig sabihin ng bagay na ito? Mamaya ititignan po natin ang katotohanan ito, bakit ito ginagamit sa pakikipagtipan. Pangalawa ay sa mga paghahandog. Sa mga paghahandog. Levitico 2:13. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag ninyong kalimutang lagyan ng asin ang inyong mga handog na pagkaing butil sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh, kaya lagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Ano kaya ang ibig sabihin yan? Na bukod sa tanda ng tipan, ay malamang nangangahulugan ito na upang magkaroon ng lasa ang handog ng mga taong ito sa Diyos. Ang pangatlo na gamit ng asin sa Biblia ay ginagamit ito sa talinghaga. Sa aklat ng Santiago 3:11-12. Babasahin ko sa wikang English. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree burst olive or a grapevine burst fig? Neither can a salt spring produce fresh water. Bagamat dito ay malamang ang gamit ay negatibo, pero nababanggit pa rin ang tungkol sa kahalagahan ng asin. Ang pang-apat ay paghahalintulad sa kalalagayan ng mga mananampalataya. Yan ay makikita natin sa talatang ating binasa sa Marcos 9:50 at ulitin ko pong basahin. Talatang 50. Mabuti ang asin,
Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Yan po ang mga ilang bagay na nakita ko sa kahalagahan ng asin na ginagamit sa banal na kasulatan. At ako'y naniniwala sa mga kapanahunang yan ay ginagamit na rin nila ang asin na katulad sa ating kapanahunan. Kung gaano kahalaga sa kanila sa kapanahunang yon, ganun din sa ating kapanahunan. Pero ako'y naniniwala, marami pang mga natutuklasan ng mga tao na gamit ng asin na hindi nabanggit doon sa mga talatang binasa natin. Pero ito ay kapaki-pakinabang na gamit ng asin, nagpapakita na ito ay napakahalaga. Kaya sinabi ng Panginoon, taglayin ninyo ang katangian ng asin. Punta tayo dito sa pangalawang ating pag-uusapan. Mga gamit ng asin sa ating panahon. Mga gamit ng asin maging sa ating panahon. Katulad ng sabi ko, ay sa mga naunang panahon, ang asin ay napakahalaga. At siyempre, nakikita naman natin sa ating kapanahunan na ganun pa rin. Tinignan ko ang online tungkol sa mga gamit ng asin. At alam niyo ba, mayroon pong nagsasabi ng 60 uses of salt. At meron ding 55 uses of salt. And then meron ding nagpapakita ng 12 benefits of salt. 12 benefits of salt. Nangangahulugan na napakahalaga ng asin sa mundong ito na dapat ay minsan ipagpasalamat din natin sa Diyos, pero higit sa lahat ay mangyari sa ating mga buhay ang sinabing ito ng Panginoon, taglayin ninyo ang katangian ng asin. Kung paano ako'y naniniwala na mas madali nating unawain ang pagiging liwanag natin bilang mga ilawan sa sanlibutan, subalit dapat din nating maunawaan ang mga kahalagahan ng ating pagiging asin para sa sanlibutan ito. Ako'y naniniwala na yung maraming ibinibigay na gamit ng asin, ito po ay mga specific. Pero siyempre, ang gagamitin natin ay yung pangkalahatan, yung general uses of salt. So, kaunti lamang po ito. At ang number 1 natin ay siyempre yung nagbibigay lasa sa pagkain. Yan po ang ating number 1. Nagbibigay lasa sa pagkain. Alam natin na meron pa tayong mga pampalasa na ginagamit katulad ng asukal, tamis, anghang, at kung ano-ano pa. Pero alam natin, ang pangkalahatan na talagang ginagamit natin ay ang alat o kaya ay ang asin. Ganyan din sa mga nakaraang panahon. Ang asin ay napakahalaga at alam natin na kapag ito ay nilalagay sa pagkain, ay saka lamang tayo nasasarapan sa pagkain yan. O kaya ay sabihin natin na nagkaroon ng lasa. Maalala ko, subukan ninyo ang mag-ihaw ng may asin at makikita nyo yung bango, yung aroma ng inyong iniihaw. Ang ating pangalawa ay ginagamit sa paglilinis ng dumi ng mga kasangkapan. Disinfectant po ang asin. Halimbawa sa inyong sangkalan, sa mga madudumi o maaamoy na sapatos, sa mga refrigerator. Nais ko palang ipaalala sa inyo na may mga uri na tayo ng asin sa ating kapanahunan, kung ano-anong mga uri ng asin at kung saan ito nanggagaling. May mga kulay na rin, pero kalimitan sa atin ay yung puti, na kung saan ay may mga malalaki ang butil at meron ding mga maliliit ang butil. Pero ang punto ko po diyan, sila ay mga parehong ginagamit para linisin ang mga kasangkapan. Ang ating pangatlo ay ginagamit para pampreserba. Halimbawa ay sa mga isda, kaya meron tayong tinatawag na salted fish, yung mga daing natin, na kapag ka ito ay mga napatuyo ng maayos ay talagang aabot ng taon ang itatagal nito. Yan ay nagpapakita na ang asin ay ginagamit sa pampreserba. Pero tingnan natin mga kapatid, na kung ito ay ikukumpara natin sa tao, nangangahulugan na yung pagbibigay ng lasa ay nagkakaroon ng makabuluhan ang buhay kapag ka may tinatawag na asin sa kalipunan. Iniisip ko sa bagay na yan na
talagang kailangang magbigay ng makabuluhang buhay, makabuluhan sa walang hanggang buhay, ang mga mananampalataya. Hindi yung katulad ng mga patay na tao na gumagalaw, na ang kanilang mga buhay ay para lamang sa pansamantalang buhay sa mundong ito. Hindi ko matatawag na yan ay makabuluhang buhay. Yung pangalawa natin ay tungkol sa paglilinis sa mga dumi ng kasangkapan ay nangangahulugan na kapag ka nandiyan ang presensya ng mananampalataya ay dapat naiiwasan ang karumihan. Malala ko yung sinabi ng Psalms 1:1. Sabi niya, "Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, nor sit in the seat of mockers, nor stand in the way of sinners. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Diyan ay makikita natin na iba ang katatayuan ng mananampalatayang totoo ng Diyos at ang kanilang presensya ay talagang nagdadala ng liwanag o kaya ay kalinisan. Maganda ring isipin natin itong tungkol sa pampreserba. Nangangahulugan yan na magtatagal ang buhay kapag ka nandoon ang mga mananampalataya. Pero ang asin ay ginagamit para ipreserba ang mga pagkain. Maalala ko na nung araw ako ay nagtitinda ng ice cream at para manatiling maging matigas ang ice cream, yung yelo sa paligid nito ang gumagawa nun. Pero alam niyo, saglit lang na matunaw ang yelong yan. Kaya ito ay nilalagyan din ng asin sa ibabaw. At yun ay magiging maghapon na. Hindi matutunaw yung yelo dahil sa asin na inilalagay doon. Ang tinutukoy ko po diyan ay yung pagtitinda ng ice cream sa kalye nung araw. Naranasan ko po yan sa aking buhay. Isa pang gamit para mapreserba ang mga bagay ay para sa mga bulaklak. Nilalagyan ng asin yung tubig at doon ay binababad ang mga bulaklak at ito ay nagtatagal. Ang pang-apat na gamit ng asin o benepisyo ng asin ay para pag-alis ng mantsa. Alam natin na yan ay maraming bagay at hindi lamang ang dumi ang naaalis kundi maging ang mantsa. Yung mga matitigas na mantsa ay inaalis ng asin kapag kay binabad ng konti. Ang panglima ay pag-aalis ng mga lason sa pagkain. Maalala niyo ba na minsan ay binababad natin sa asin ang mga gulay, ang mga prutas. Yun ay para tanggalin niya kung ano man ang mga contamination ng mga chemical na nasa pagkain yan. Palagay ko marami sa atin ang nakakaranas ng mga ganyan. Ang isa pa is to prevent molds. Hindi ko maalala kung ano yung Tagalog ng mold. Molds. Yung lumalabas sa mga pagkain. Ang mga ilang pagkain kapag kanilalagyan ng asin ay hindi lumalabas yung mga amag na yon. Amag po pala ang tawag sa mga molds. Ang pampito ay keeping insects away. Keeping insects away. Siyempre, kung paano nilalanggam ang mga matatamis, ay ayaw ng mga langgam ang maalat. At yan natin makikita na tinataboy nito ang mga ilang insekto. Hindi ko lang alam kung merong na-attract sa asin na insekto, parang wala eh. Meron ba kayong alam na insekto na lumalapit kapag kanilagyan ng asin? Hindi ba nakakatuwa nga yung paniniwala ng iba na kapag ka may aswang daw ay nilalagyan ng asin ang mga bintana, nangangahulugan, nakasama po yan pero hindi natin pinapaniwala ng bagay na yan. Pero hindi natin inaalis sa iba sapagkat yan ay pandarayan ng dyablo at minsan ay nagiging kasangkapan ng mga ganon para maniwala sila na nagtataboy nga ng mga ganong nilalang ang asin. At ang isa pa, ito yung ating pangwalo ay hygienes. O hindi ba pinagmumumog tayo ng asin kapag ka may mga lumalabas sa ating bibig o kaya ay nagkakaroon ng amoy ang ating bibig, pinagmumumog tayo ng asin sapagkat ang asin ay isang bagay na may katangian ng panggamot. Punta tayo ngayon sa ating pangatlong bagay na pag-uusapan tungkol sa asin. Sinabi ng Panginoon, ang alat ay maaring mawala. Ang alat
ay maaring mawala na nangangahulugan kung ito ay titingnan natin sa mga mananampalataya sapagkat tayo lang ang itinuturing na asin ng sanlibutan at merong alat. Pero ibinabala ng Panginoon ang asin ay maaaring mawalan ng alat na ganun din naman ang mga mananampalataya. So dito ay makikita pala natin yung katotohanan na yung mga nangangaral tungkol sa once saved, always saved ay wala ng katotohanan. Kung tatanggapin lang natin ang katotohanan ito na sinabi ng Panginoon, na katulad ng ilawan ay maaaring mamatay ang liwanag nito kapag ka ito ay napundi o kaya ay namatay. Pero ganito ang sabi ng Mateo 5:13 hanggang 16. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba ito ay mawawalan na ng kabuluhan, kundi ang itatapon at tatapakan ng tao?" Nakakatakot po ito, mga kapatid, na bilang mga asin pala, ang mga mananampalataya ay maaaring mawalan ng alat. At kapag ka nawala yung alat, sabi niya, wala na itong silbi. Itatapon na lang yan at pagkatapos ay tatapak-tapakan ng mga tao. Ano kaya ibig sabihin yan? Kung hindi lang natin dadayain ang ating mga sarili, ay nangangahulugan yan na kapag ka ang isang mananampalataya ay nawalan ng alat ay napakadelikado. At kung titingnan nga natin, ang sinasabi ng Hebreo 6:4 hanggang 6, kung hindi ako nagkakamali, ay diyan ay makikita natin na kapag ka ang isang mananampalataya ay hindi nagkakaroon ng magandang bunga sa kanyang buhay habang nararanasan niya mga biyaya ng Diyos. O kaya doon sa Hebrews chapter 10, ay makikita natin ang babala sa mga mananampalataya na dapat ay patuloy silang maging maalab sa Diyos. Totoong ang Diyos ay mahabagin, pero may hangganan ang kanyang pagtsatsaga sa mga mananampalataya. At tayo ay binibigyan ng babala na kailangan ay ingatan natin ang ating mga pananampalataya. Sana po ibasahin nyo yung Hebrews chapter 6 at sa Hebrews chapter 10. Diyan ay makikita nyo ang katulad ng sinasabi rito na kapag ka ang asin ay nawalan ng alat, paano pa ito makakapanumbalik? Paano pa ito makakapagpaalat muli? Parang nakikita ko rito na yung asin kapag ka nawalan ng alat ay wala na itong kaibahan sa alabok o kaya ay sa buhangin. Nagiging common na lang siya at pwede siyang tapak-tapakan. Pero nakakita na ba kayo ng mga tao na inapak-apakan ng asin? Wala tayong makita na basta-basta apakan ng asin. Pero pag kaya na ialikabok, pag kaya na buhangin, ay talagang wala ng pakundangan ng tao na yan ay apak-apakan. Nangangahulugan na nagpapakita yan ng tila kawalan ng kabuluhan kapag kaganoon ang nangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Diyan natin makikita ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon na dapat nating taglayin ang katangian ng asin. Hindi niya sinabing taglayin ninyo ang katangian ng alikabok. Taglayin ninyo ang katangian ng buhangin. Kaya kung tatanungin kita ngayon, ikaw ba ay asin, buhangin o alikabok? Doon ko lamang ikinukumpara ang bagay na ito sapagkat pareho sila ng tila kalalagayan sa mata ng mga tao. Pupunta tayo ngayon sa pang-apat na bagay na dapat nating matutunan. Mga tanda ng kawalan na ng alat. Ulitin ko, mga tanda ng kawalan na ng alat. Ngayon ang tinutukoy na natin ay mga mananampalataya. So ang tanong ay may alat ka pa ba? Bago tayo sumagot ay tignan natin itong mga ilang bagay na naiisip ko kapag wala na ang alat sa isang mananampalataya. Number 1, salamin mo ang iyong buhay sa mga bagay nito na sasabihin ko. Hindi na pinakikinabangan sa gawain. Hindi na pinakikinabangan sa gawain. Nangangahulugan na meron kang ginagawa sa gawain na kapaki-pakinabang o kaya isang ayon sa nais ng Diyos. Hindi yung meron ka lang ginagawa sapagkat marami nga ay ganon na kailangan lang nilang gumawa at hindi nila namamalayan na minsan ay nagiging kasangkapan pa nga ng dyablo. Nagpapakita lang sila ng pagiging aktibo pero hindi naman sang-ayon sa salita ng Diyos. So yan ang katanungan.
Ikaw ba'y pinakikinabangan pa sa gawain? Meron ka bang ginagawa na sang-ayon sa pangangailangan at nais ng Diyos na gawin mo sa ubasan ng Panginoon? Pangalawa, pagbabalik sa mga dating masasamang gawa. Pagbabalik sa mga dating masasamang gawa, iyan ay tanda na nawawala na ang alat mo. Ang halimbawa dyan ay nung araw, ikaw ay palainom, na born again ka, pagkatapos ngayon, nandun ka na naman sa dati mong mga bisyo. Hindi lamang tungkol sa alak, kundi sa mga iba't ibang bisyo, o kaya ay mga kagawian. Ang pangatlo ay pagsasalita ng mga bagay na walang katuturan. Pagsasalita ng mga bagay na walang katuturan. Nais ko sabihin sa inyo ito, na ang pagsasalita ng katotohanan minsan ay ayaw ng mga tao kasi naaalatan sila. O kaya isabihin ko, naaalibadbaran sila. Pero ang ibig ko sabihin dito ay marami kang sinasabi na wala ng kaugnayan tungkol sa pag-aahari ng Diyos. Minsan ay kung ano-ano na lang ang ipinapasok mo sa gawain, mga negosyo, kung ano-ano, pagkakapirahan o kung ano-ano pa, pero wala na talaga sa katotohanan. Ang pang-apat ay walang interes sa spiritual na paglago. Naku, maraming ganyang Kristiyano. Walang interes talaga na lumago. Alam po ninyo, napakahalaga po ng paglago sa ubasan ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang tawagin ng Panginoon ng mga Hudyo, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me." And learn from me. Yan ay napakarami sa Biblia kasi ang discipleship ay proseso yan na matagal. At maalala ko nga, yung sabi ni Apostol Pedro sa mga matatagal ng mananampalataya na sinabi niya sa huling aklat o kabanata ng 2 Pedro, huling talata rin, "But grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ." Tingnan niyo si Pedro na sinasabi ng Biblia na kulang sa pinag-aralan ay talagang ini-endorso niya ang pag-aaral kahit ang mga ibang apostol. Ganyan po kahalaga ang patuloy na paglago sa kaalaman sa Diyos maging ang Panginoon. Sapagkat ang pagkakilala sa Diyos ay prosesong matagal yan at palagay ko hanggat hindi dumarating ang Panginoon, patuloy tayong kailangan ay lumago sa pagkakilala sa Kanya. Ang panglima ay wala nang gana sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Wala nang gana sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. O, meron ka pa bang ganyan? Yung iba nga, walang pinag-aaralan tungkol sa pagsunod kay Kristo dahil hindi sila nagkaroon ng interes sa mga batas ni Kristo. Pero tayo, maging maingat din tayo. Nakita ko na maraming nauumay sa mga simpleng pag-aaral sa mga batas ni Kristo at hindi rin sila naglilingkod sa Diyos. Yan ay mga tanda ng kawalan ng alat. Pang-anim, nagagalit kapag ka itinutuwid sa tama. Nagagalit kapag ka itinutuwid mo ng tama. Siyempre, itinutuwid mo dahil meron kang nakikita sa kanya na mali. Pero sa halip na magpasalamat, o kaya kung sakaling nagkamali yung nagtutuwid sa kanya, ay manahimik lang siya sapagkat ako'y naniniwala na isang araw ipapakita ng Diyos ang katotohanan tungkol sa bagay na yan. Pero marami talaga ay galit na kapag ka sila'y itinutuwid dahil ang totoo ay wala na talaga sa kanila ang katangian ng asin. Okay, punta tayo sa pampito. Dumadalo lang sa gawain kapag ka may okasyon. Merong mga ganyan, ano? Mga Kristiyano na pang-okasyon na lang. Minsan nga yung iba ay dumadalo lang pagka may komunyon. Ewan ko sa mga Kristiyanong ganon. Pero dapat talaga lagi tayong nag-aalab sa Panginoon. Tanda rin yan ang pagiging maalat sa Panginoon at ang paligyan nating pagliliwanag. Ganun ang ibig sabihin niyan. Talagang kailangan ay aktibo tayo lagi. Huwag tayong magresolba doon sa mga panlalamig dahil nagpapakita niyan ng pagkawala ng alat. Ang pangwalo ay kawalan na ng panalangin at ng masidhing pakikipagniig sa Diyos. Alam niyo po, hindi ko ibig sabihin na lagi mong ipinapakita sa mga tao na ikaw'y nananalangin. Sapagkat ang tunay na panalangin ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan ay yung pray without ceasing. At alam ng Panginoon na sa mga huling araw na ito ay magiging busy tayo. At sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay sinabi niya, pray without ceasing, na nangangahulugan na kahit tayo ay naglalakad, nakadilat ang ating mga mata
sa ating kaisipan at sa ating puso, tayo ay patuloy na dumudulog sa Diyos sa mga bagay-bagay na ating nakikita. Sa dami ba naman ang ating dapat ipanalangin? Kung tayo pupunta lang sa lugar para gawin ang pananalangin ito, kakapusin talaga tayo sa panahon. So alam ng Diyos ang ating kapanahunan sa mga huling araw na ito at ipinagkaloob niya sa atin ang pamamaraan that we can pray without ceasing. So ayan na, nagbigay ako sa inyo ng 8 na tanda ng kawalan na ng alat. Sana ay sukatin natin ang ating mga sarili sa bagay na yan. Tanda ng pagiging maalat pa. Tignan naman natin ito. Tanda ng pagiging maalat pa. Nagiging kasangkapan sa ikaliligtas ng iba. Nangangahulugan yan na nag-aakay ka pa rin sa mga ibang hindi pa mananampalataya. Evangelism. O ikaw ba nag-evangelism? Baka naman ikaw ang kailangan ng i-evangelize muli. Ibalik sa ubasan ng Panginoon. Pangalawa, nag-aakay sa mga nanlalamig para ibalik sa Diyos. Nag-aakay sa mga nanlalamig para ibalik sa Diyos. Alam mo, kung ikaw ay malamig, hindi ka pwedeng mag-akay sa mga malamig. Kailangan iba ka sa kanila. Kung ikaw ay may alat, pwede kang kasangkapanin ng Diyos sa wala ng alat. At sana po alalahanin natin ang ating ginagawang discipleship. Marami na akong natuturuan na katulad ng ginagawa natin, pero marami akong nakikita. Hindi sila nagiging kasangkapan. Hindi nila maumpisa ng grupo. Alam nyo, ganito po ang gawin nyo. Katulad ng ginagawa ko sa inyo, gamitin nyo yung mga video para ipanood nyo sa kanila at babantayan nyo lang. Hindi kailangan ikaw magturo kasi minsan pride lang ang umiiral sa atin. Hindi sa itinatas ko ang aking sarili o kaya ay gusto kong gamitin ng video pero talagang mahirap pag-isipan ng mga bagay na ito. Iba't iba ang kaloob ng Panginoon sa atin. So binigyan ako ng Panginoon ng ganitong kaloob. Kaya ang gagawin nyo para maging kasangkapan kayo sa discipleship, gawin nyo lang kung ano ang ginagawa sa inyo sa mga grupong ito. Sinasabi ko po yan dahil marami ay hindi talaga nagiging kasangkapan kasi gusto nila sila yung personal na magturo, panonoorin nila ng sarili. Bakit mo pa panonoorin? Di mo pa ipanood sa kanila pagkatapos i-discuss mo lang. O di mas napadali ang trabaho mo, hindi ka mahihirapan. Minsan pride lang ang umiiral sa mga ilang Kristiyano kaya hindi nila magamit yung video ko kasi lalabas na sila ay nanggaya lang. Kahit saan mo naman dalhin, talagang iba siguro ang pagtuturo na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon sa mga bagay na ito. Okay, punta tayo sa pangatlo ng tanda ng pagiging maalat pa, nananatiling namumuhay sa katotohanan. Ibig sabihin nito, ang iyong sekretong buhay ay mahalaga. Sabi nga natin lagi na ang pamumuhay ng tama sa harapan ng mga tao madali. Pero yung tagong buhay natin ang dapat nating alagaan. Doon natin sukatin kung tayo'y maalat pa. Ang pang-apat, sa presensya yan, napapatigil ang gumagawa ng masama. Sa presensya niya'y napapatigil ang gumagawa ng masama. O meron pa ba tayong ganyan? Na kapag nakikita tayo ng mga tao, ay nandyan si brother, ay nandyan si pastor, ay nandyan si kapatid. Alam nyo, kapag tayo ay katulad lang ng mga tao, minsan tayo pa nga ang nai-involve, minsan tayo na ang nangunguna sa mga green jokes ng mga unbeliever, tandayan ng kawalan na ng alat. Kung maalat ka, napapatigil ang mga masasama sa kanilang ginagawang masama sa presensya mo. Ang panglima natin ay nagtuturo sa iba. Ulitin ko, nagtuturo sa iba. Nabanggit ko na ito. Ito ay discipleship. So, hindi ko na pahabain. Pero sana ay magpasimula kayo ng grupo nyo dahil kapag kayo hindi nagtuturo, hindi kayo lalago, hindi kayo aalab, hindi kayo lalalim sa inyong relasyon sa Panginoon. Pang-anim, nakikibahagi sa gawain sa iglesia. Maraming gawain sa iglesia. Meron tayong mga gawain sa panloob. Ibig sabihin ay sa ating mga pananambahan. Pero meron din mga gawain ang iglesia para sa labas. At kailangan ay makibahagi tayo sa mga bagay na yan. Pampito, iniingatan ng pamilya sa anumang pagkawasak at pagkapahamak. Ulitin ko, iniingatan ng pamilya sa anumang pagkawasak at pagkapahamak. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang lahat ng ating magagawa. Ganun pa man, nais ko sabihin sa inyo,
na sa mga huling araw na ito ay talagang grabe ang mga tao na ayaw makinig, maging ang mga anak ng pastor, mga Kristiyano, talagang ganyan ang tao sa ating kapanahunan. Pero sana, huwag na nating isama ang ating mga sarili. Kung ayaw nilang maglingkod sa Diyos, ayaw nilang umayos sa kanilang pananampalataya, wala silang paniniwala sa sasapitin nila, huwag na nating isama ang ating mga sarili. Wala tayong kapangyarihang katulad ng Diyos. Pwede tayong manalangin sa Diyos para sila'y baguhin, pero wala tayong kapangyarihang baguhin sila. Yan ang mga ilang tanda ng pagiging maalat pa. Kung meron pa kayong maidadagdag, pwede ninyong pag-usapan ito, pwede ninyong ibahagi ito sa ating mga virtual. Pero punta tayo sa pag-uugaling dala ng pagkakaroon ng katangian ng asin. At ang pag-uugali ay kabutihan, virtue. At ito ang ibinibigay kong kahulugan nito. Itaguyod ang moral na kadalisayan at hikayatin ng iba na gawin din ito. Ulitin ko, itaguyod ang moral na kadalisayan at hikayatin ang iba na gawin din ito. Yan ang kabutihan. Ang pangalawa, pagsasabuhay ng mga alituntunin sa banal na kasulatan bilang pamantayan ng aking buhay. Ulitin ko, pagsasabuhay ng mga alituntunin sa banal na kasulatan bilang pamantayan sa aking buhay. Alam natin na sa mga huling araw na ito, lalaganap talaga ang karumihan, ang kalikuan, at yan ay mula sa bibig ng ating Panginoon Kristo. Hindi natin mapipigilan ito, pero personal na buhay natin, kailangan nating taglayin ang katangian ng asin. Sa ating pagwawakas, hilingin ko na iyuko ninyo ang inyong mga ulo at pakinggan ang mga katanungan ito bilang pag-i-evaluate sa ating sarili. Kung ihahalong tulad ka sa asin, masasabi mo ba na ikaw ay may alat pa? Pangalawa, masasabi mo ba na ikaw ay kapaki-pakinabang pa sa inyong tahanan o para sa iyong kapaligiran? Pangatlo, anong magandang impluensya ang naibabahagi mo sa iba? Pang-apat, aaminin mo ba na kulang ka na sa alat at nais mong humingi nito sa Diyos? Nais mo bang manumbalik sa Diyos? Ang kanyang habag ay sagana. Dito tayo magtatapos sa ating ipinapalagay na ika-44 na utos ng Panginoon. Taglayin ninyo ang katangian ng asin. Magandang araw po. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. God bless.